So today is November 20, Wednesday, both in the Philippines and in Canada and everywhere in the world. So iba-iba lang yung oras natin. Sa Canada is 7:44 a.m. At hindi ko alam sa Pilipinas, baka 6:44 or 8:44. So, bago tayo magsimula ay sambitin muna natin ang ikapitong makadiwang pagtuturo sa panalangin ni Nicodemyon, isang pakikiugnayan sa sarili nilikha ng huling henok. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, sa aking katalinuhan at sa aking pangangatwiran, ginagamit ko ng buong lakas sa aking kaalaman, kapantasan, sa aking kakayahan, sa aking pag-ibig at katotohanan. Tanging ang kalakasan ko lamang ang lumaganap sa akin, gayunpaman walang ibang lakas, palagi ang sanang maging mulat ako sa aking sariling mga kaisipan at damdamin, at inilalahad ko't ginagamit ang aking kaalaman, aking karunungan at ang aking kakayahan. At dito ko aakayin ang lahat sa totoong pag-ibig, kalayaan, pagkakaisa at kapayapaan mula sa aking sarili. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay hindi lingid sa akin, kaya ginagamit ko ito sa aking sariling kagalingan para sa aking mga kaisipan at damdamin, ang aking kalooban, gayon din sa aking pangangatawan. Sa araw-araw ay ilahad sa akin ang paggamit ng lakas ng kamalayan upang ito ay patuloy na gumana sa akin at hayaan akong harapin ang mga bagay na hindi ko pa natututunan, kung saan pinangangalagaan ko ang aking karunungan at ang aking kapantasan sa pagmamahal, pagsalat para sa iba, pati na rin sa pag-unawa at katwiran. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, kinikilala ko ang aking mga pagkakamali at nalulutas ito, at iwasan pang gumawang muli, kaya't walang anumang mga pagkakamali ang makahahadlang sa aking pag-unlad at pagsulong. Ang kapangyarihan ng aking kamalayan ay kayang kilalanin at iwasan ang mga maling aral, maling paraan ng pag-iisip at mga panganib mula sa pagkakandili sa isang paniniwala, pati na rin ang mapanganib na materyal at makamundong bagay. Sa pamagitan ng kalakasan ng aking kamalayan, ako mismo ay may hawak na aking sariling katalinuhan at pangangatwiran. At sa pamagitan ng buong lakas ng aking kamalayan, sa lahat ng oras, ay palagi ang mulat sa aking kapangyarihan, sa aking kakayahan, sa aking kapayapaan at karunungan, pati na rin ang aking kapantasan, pag-iibig at pagkakasundo na aking pinanghahawakan. Namumuhay ako sa pag-iibig, namumuhay ako sa kapayapaan, namumuhay ako sa kalayaan, namumuhay ako sa pagkakasundo-sundo, namumuhay ako sa kagaanan, namumuhay ako sa kalusugan, at namumuhay ako sa kagalakan. Ako nawa. So, magandang umaga sa Amerika, sa Canada. Ito kasi ginagamit ko cellphone ko, kaya may password pagka nag-close yung screen, kaya mabagal. So, yeah. Wait. Nasaan ang Zoom ko? Nawala. Nasaan ang aking Zoom? Lito ako pagka ginagamit ko cellphone. Dali ha, hindi ako makabalik. Nasaan ang Zoom? Dali. Yan. Yan. Okay, nakabalik na. So, apat tayo
Ako, si Wei, si Sora at si Richie. Although Richie ay nakikinig lang at si Wei ay sabi niya papasok na siya sa trabaho. So actually tayo lang dalawa, si Richie ay nakikinig at it's okay. At least tatlo tayo. Kung hindi man maka-join si Richie, nadidinig niya yung pinag-uusapan natin. So magiging simple ang ating pag-aaral dahil yung mga marurunong magpaliwanag ay wala. So pagtiyagaan natin ang ating nakayanan at sisikapin natin na maintindihan kahit kaunti itong libro ng Introduction to Meditation, page 27, 316. Ayun. So ni-review ko ulit yung ating pinagdaanan noon. At sinasabing merong 3 rhythm exercise na kailangan natin gawin para maiwasan natin ang maling paggamit, sabi, ng meditation na magbibigay sa atin kung ito ay hindi yung tamang proseso, ay magbibigay sa atin ng dangerous imagination, ang sabi, bandage, pure introversion, introvert, ano ba yun? Uh, Pure introversion, euphoric hallucination, right after, and lose the sense of reality. So mawawala yung realidad. Hindi natin ito matatagpuan dahil sa mga bagay na ito. At it becomes impossible for a free decision to arise. So hindi magiging tumpak ang ating mga desisyon sa buhay. Dahil one can no longer distinguish between the real and which is hallucinatory. Yun. So, sinasabi natin na ang meditasyon ay walang judgment, no? Walang feelings, walang judgment, neutral na neutral ang ating approach, no? At pag ginamit natin yung tatlong three rhythm, ay ito ay sinasabi na ang una ay yung one's inner and outer self. Kumbaga makaka makaka-penetrate doon sa ating inner self. Ganon din sa outer self natin. Ibig sabihin, nung outer self na yon ay ah, ah, yung mga anong tawag dito? Yung mga breathing, contemplation, body attentiveness, body part attentiveness, yun. Feeling attentiveness, yun ang outer. Ito namang inner, mapapalakas natin yung ating kamalayan inside, yung inner natin. So, yun, at pag na-meet natin yung dalawa na yun, ay nakakaabot. Ang sabi dito, everything that is outside of oneself, kumbaga nakaka-extend, nai-extend yung ating peaceful kamalayan, yung ating balancing kamalayan sa labas ng ating sarili. So example, pag na-exercise natin, na-develop natin yung walang judgment sa araw-araw, dahil pinapractice natin sa ating meditation yung walang judgment, walang analysis, walang feelings, walang thoughts, walang iisipin, wala. Ay nagbubunga ito nagbubunga siya ng malinaw na outcome, na resulta sa ating pagkatao, no? At pag nangyari ito, magiging kasangkapan natin itong ating katanging, yung ito
sa palibot natin, sa palibot 'no, sa mga tao sa palibot natin, sa mga halaman, sa mga hayop, sa lahat-lahat ay nai-extend natin yung pagiging balance na yun, pagiging balance. So, i-tried natin ito gawin kahit siyempre mahirap siyang gawin, pero naman natin, alam ko nata natin unti-unti at sinasabi din na if we tried, merong konting-konti na resulta na sa ating mga sarili. Kung tayo lang ay aware sa ating mismong mga sarili and outside. Kung meron pa tayong nakikitang medyo hindi pa hindi pa tama doon sa inaasahan natin, eh, konti pa, mag-strive pa tayo na gawin natin ito sa araw-araw, 20 minutes 'no, 20 minutes sa isang araw. Kung kaya natin ng twice a day, eh, di gawin natin ng twice a day. Bakit? Magbibigay ako ng example doon sa espiritismo again ano, na yung pananahimik natin na naituro at pagsasanay sa mga medium. Although sinasabing manahimik ka, hindi naman sinasabi ang purpose kung bakit ka mananahimik. Basta mananahimik ka and then, ang basis natin ng pananahimik ay para meron dumating sa atin 'no, mga mensahe, merong ipakita sa atin na isang aklat o magandang garden o mukha ni Jesus, yun ang practice ng mga espiritista. So hindi daw yun. Bakit? Kasi magkakaroon tayo ng anong sabi, hallucinatory. Mawawala tayo doon sa realidad. Magiging magkakaroon ng ilusyon ang ating mga sarili. Nag, kasi nag bubuo tayo ng mga, dapat nating makita. Nagbubuo tayo ng mga bagay na gusto nating sabihin na, hindi na ito angkop doon sa tamang pagpapagising ng ating kamalayan, yung kamalayan natin. Malalim na kamalayan, yung inner, outer, at yung outside ng ating mga sarili. Yung 315, ito i-review lang nung ating pinag-aralan nung last. So, yung 316, doon tayo magsisimula ngayon. Ang sabi ay, encouraged by the first success in this regard, which automatically already appear in a relatively short time. This euphoric meditative method is further driven forward because the human being becomes believing in his wrongdoing. So unconsciously, hindi natin alam na yun ang mali, no? Na yun ay mali. No? Hindi natin alam yon. Where through after a certain period of time, she is hopelessly lost in her wrongdoing without being able to find a way out of the irrationality of the rich confusion. Yun, nagiging panatiko na tayo dahil yun ang akala natin na yun ang tama. Yung pag-iilusyon natin, pag-i-imagine natin, ay yun. So, nire-regard natin yun na tama. Which is, na-practice ko din yan sa sarili ko, na akala ko talaga yun ang tama. Yung nagfa-fly nga ako eh. Kumbaga'y nagta-travel ako. And then, gusto kong meron akong makita, mga ganon. Gusto kong makita yung mukha ng mga anak ko. Gusto kong makita yung marating yung bahay ng mga anak ko na maka-spread ako ng peace sa kanilang mga bahay-bahay. So hindi pa rin 'yun ang tama. Although, ah, sa isang banda, inaari natin 'yon na tama.
inaari natin. Pero doon sa pero mawawala tayo doon sa katwiran, sa realidad. Helen, Kasi may yung tanong ako sa'yo. oh, sige. Oo. Hindi ka ba nagwa-wonder sa, kasi hindi ko kinukontra yung sinasabi mo, no? Oo. Dahil galing naman Okay. tayong apat, Lahat. galing tayo Oo. sa espiritismo. Kasi, Oo. yung pagiging vidente, iba yung case ni Sister Rebecca, which is, alam naman natin, ako, nasa 90% ang ano ko na, kaiba si Sister Rebecca sa lahat ng medium na na-meet ko. Mm-mm. Ngayon, yung sa pagbibidente, alam niyo po na nagbibidente ako. Ako mismo sa sarili ko, doon sa sinasabi mo na nag-i-imagine, nag-aano, ako Mm-mm. mismo noong dumating na ako sa pag-aaral ng Billy Myers, tinetesting ko sarili ko. Am I really fooling myself? Ganun ang sabi ko sa sarili ko. Kasi Oo. nakakakita ako. Hindi na nga lang katulad ng mga ever since no na sinasabi ni Renz na parang ang talagang kalokohang nalalaman ko yung bang nakakakita ng angel, ng ganito, Oo. ng Yun, hindi. Oo. Ang Okay. nakikita ko is an image ng minsan field, minsan yung bang something na may object or ano. Mm-mm. So, Mm-mm. ang sabi sa pag-aaral ng Billy Myers, kapag nagme-meditation ka, hindi ba nag-i-imagine ka, nagpo-focus ka sa candle, nagpo-focus ka sa kunwari bulaklak or ganito ganyan, and then doon Sa mo, simula. oo, Mm-mm. doon sa simula. So, Mm-mm. kung yung mind mo ipinaseset sa iyo ng Billy Myers na magkaroon ka ng isang bagay na object na mapagpopokusan, Mm-mm. bakit parang kaiba doon sa ipinapaliwanag mo kanina na wala tayo dapat maaano kasi nagiging parang illusionative tayo, ganito kang ganire. Mm-mm. Ako, noong nagbibidente ako, kahit hanggang ngayon naman, may moment na nakakapag-ano ako, nagsishare lang ako kapag ka talagang mayroon ako nakikita image. Naging questionable na sa akin yan. Tinesting ko na rin ang sarili ko. Pumikit ako, nag-imagine ako, na kunwari yun ang makikita ko, pero wala akong nakikita. Nasa isip ko yun conscious ako na Mm-mm. Mm-mm. sabi ko bago ako mag-concentrate, gusto kong ganitong image. Inano ko sa sarili ko na yun ang makita ko, pero wala akong Mm-mm. nakikitang ganon. And then, kapag hindi ka conscious na utusan yung sarili mo na ganito kang ganire, nakakakita ako ng silhouette ng sariling napuporm ng hindi mo namamalayan, hindi mo alam ba't mo siya nakikita and everything. Mm-mm. Ako sa totoo lang nagwa-wonder din ako na why niloloko ko ba sarili ko kung yun ang nabubuo sa nakikita ng mind ko. Mm-mm. So, parang medyo contradict doon sa sinasabi mo kanina na para nating inaano yung dahil sa dati nating katuruan o ano. Kahit Oo. nung bata na hindi pa ako aware na, espiritista pala yung pinapasok naming ganito. Kaya siyempre, although nakikita mo sa mga magulang mo na pero hindi ako aware. Meron akong nararamdaman na meron akong third eye, parang ganun. May nakikita ako Mm-mm. out of nothing mula sa pagkabata ko na hindi Mhm. naman ako aware na dahil sa religion, dahil sa belief. So, ano iyon ang ano ko. Ayoko, ayoko naman kasing parang kaya, kaya tinanong ko sa'yo na Sige. kontrang-kontra doon sa sinasabi mo kanina. Oo. So, sisimulan natin na before tayo mag-meditate, 'di ba, meron tayong contemplation na sinasabi. Contemplation, so yung mga experiences mo na binanggit mo sa akin at binabanggit din ni kapatid na Rebecca, ay part ng contemplation. Part. Part siya. Parang kumbaga,
step by step, by process. Ngayon kung meron ka pa ring nakikita, o sabihin mong wala ka ng nakikita, ay proseso pa din yun. Kasi ang ating pinupunto dito ay kamalayan, eh, yung kamalayan natin, yung awareness natin. Habang habang meron pa tayong nakikita, hindi, there's nothing wrong with that. Kaya nga yung preparation natin ng contemplation ay may bulaklak, may kandila, no? What's next? Ano ang susunod? Ano ba ang susunod doon? So doon sa contemplation na yun, na pagfo-focus mo, kung ang way mo na pagfo-focus ay ganon, it's fine. Dahil buti nga dumanas tayo ng ganon sa pagiging espiritista. Pero may kadugsong pa siya, may step 2. Na yung step 2 na to ay meron tayong ano ba, zeal. Yon. Nagbanggit ng zeal eh. Na yung zeal na yon ay wala. Yung zeal na yon ay kung maaabot natin na wala tayong iniisip, wala tayong makikita. Kung meron mang makita, walang judgment, ganon. Pero, ayun, walang judgment. Pero yung kung ano man yung experiences mo, there's nothing wrong with that. Kasi lahat tayo nasa proseso eh. Nasa proseso. At ikaw nga mismo, sinasabi mong may third eye ka. Maaaring si kapatid na Rebecca ay ganun din. Meron din silang mga... Ang kay kapatid na Rebecca, hindi siya traditional na ano ang pagiging medium kasi kakaiba siya kaysa common na medium sa atin. Kakaiba siya, talagang kakaiba yung kanya. Dahil siguro sa kanyang karanasan na siya ay isang simpleng babae, siya ay hindi mahilig sa mga kumbaga hindi katulad ng ibang medium na mahilig pang magsuot ng magagarbong damit, mga alahas, gano'n. Ang kapatid na Rebecca is isang ehemplo ng kasimplihan, no? At one way din ng tinuturo sa atin ang pagiging medium ay yung pagiging simple. So dumating sa kanya yung mediumship na simple rin ang kanya. Pero dito sa atin, ibabalance mo yung pagiging simple mo, pagiging simple natin, at yung pagiging yung kabila, yung inner sinasabi, innermost at saka yung outermost. Yung outermost yun yung mga galaw-galaw natin eh. Yung mga galaw natin, how we breathe, how we judge, how we ano. Babalansehin natin yun. Kasi ang kailangan, yung innermost na ginagawa natin sa ngayon, innermost yung ginagawa natin ngayon eh. Sinisikap natin maging wala tayong iniisip, wala tayong mag-judge. That is the innermost process. Ngayon, yung outermost process natin ay yung natural nating personality na sabihin nating positive yon. Sinisikap nating positive din yung outermost na yon. So, i-combine natin, hindi pwedeng sobrang simple, gaya ng kapatid na Rebecca. Hindi hindi kailangan ganun-ganon, hindi. Kasi gagamitan natin ang isang outermost na yung kung ano yung realidad sa buhay, gagamitin natin yun. Paano natin mapapabalanse? Ay complicated yung buhay natin, 'di ba? Complicated yung mga buhay-buhay natin, hindi naman puwedeng dito lang tayo sa kabila. Nakuha mo? Nakuha mo ko ano, sir? Nakuha mo Ah, 'yon? hindi po dun sa sinagot niyo kanina. Oo. So sige, magtanong ka pa. Hindi kasi Kasi ano, yung sa akin oo, naman sabi ko nga sa inyo hindi ko oo, kinukuwento yung sinabi niyo kung ano,
Kaya lang kasi nagwa-wonder din ako sa out of my ano, ngayon nga, alam niyo ba na, 'pag se-session kami, hindi na ako ano, dahil parang kinokontrol ng mind ko dahil lang sa Billy Myers. Hindi, wag mong ikontrol. Hindi, sa Let it totoo lang, free. nagwa-wonder na nanay ko, sabi niya, "Bakit ba Hayaan mong nagse-session?" Sabi niya, mag-flow siya "Hindi." freely, Sabi kung niya, ano "Hindi yun, ka na oo. nakakakita, ano na nangyayari, nagiging bad girl ka na ba or ano?" Ang ano sa isip ko, ayoko kasi ng magkaroon ako ng parang doubt or ano, ganito, ganyan. So, parang Okey lang naman, okey lumalaban lang. yung ano ko Oo, dahil doon okey sa lang Sor Billy na Meyer. mag-doubt. Oo, kasi ang purpose natin ay maging yung free, yung maging malaya ang ating kaisipan. Eh, kung pumupunta dun sa kabila, wag mong kontrolin, i-observe mo lang, observe lang natin. Kasi ako wala na ngayon akong kontra-kontra, eh, yung 'pag ako'y merong nakikitang negative hindi ko yung kinokontra. Yun na ang dumating sa akin. Masirin mo ang sarili mo. Wag mong kontrahin, wag kang kumontra, let it flow freely. Kasi Marami akong oo, bagay na gano'n kasi siyempre, kagaya nung nagtataka rin ako na, paano ko nakikita, ba't ko naaano ganito, ganyan, bakit para bang meron kang ahead of time may premonition pumapasok sa'yo, ganito, ganire. Tapos hindi ko pa ano yun, wala pa ako sa Billy Myers no'n, kusang ano, at wala din ako yung sa mga faith na ano. And then hanggang sa ginamit na nga nila ako na isa nga daw akong vidente, yung tawag sa akin, bla bla bla. mm, Hanggang mm, sa nung mag-aaral naman ako ng Billy Myers, sa tuwing may maririnig ako mga ganyang paliwanag, ako mismo ang sumasagot ng hindi ako believer, hindi ako ano, pero ba't ako nakakakita? Hindi ba maalala niyo nun nagkwento na rin ako na umattend ako ng session ng Canada. Tapos mm. nakita ko yung ganito ni Kuya Alan Cortez noon, bla bla bla. Oo, Ang oo, dami kong nakita na ano, nasaksihan. Para bang punong-puno yung ano ko nung nalulukob ako doon sa lugar nilang yon. Ang daming parang miracle para sa akin yon. Na hindi naman ako ano na bakit dumating sa akin yun, yung ganong sitwasyon. Na mhm, ako mismo nagtanong sa inyo noon na sabi ni ano sa akin ni Delbert, kaya mm, mo nakita yung imahe na ganito, ganyan. Kasi yung lakas ng ano naman natin yon. Which is, natatanggap ko sana kung gada question ko ng gano'n, merong sasagot sa akin na iyon yung impact noon, iyon yung ganito. mm, Unti-unti siguro ako makakakawala. Pero sa ngayon, yun nga ang dating, kinokontrol ko ngayon nangyayari nagkokontrol ako para lang 'wag kong masabi sa sarili ko na, bakit ko nararanasan 'tong mga ito? Nawawalan ako. Instead na ako ay merong, ano sa sarili ko, ako ngayon ang nawawalan. Aaminin ko na yon dahil dito sa pag-aaral lang ng Billy Myers. Nakokontrol ako instead na nagkakaroon ako ng gifted sa sarili ko. Parang so, natatanggap ko yung ano, bagay na yun. tatapatin kita na ano, na ka pa rin, andun ka pa rin, hindi ka pa rin talaga makakawala dahil kahit pa mag-aaral ng mag-aaral dahil hindi ka pa rin makakawala dun dahil may kasamang walang freedom. Kumbaga nakatali pa rin ikaw. Kahit mo pa sabihing wala ka sa belief, unaware ka na nandoon ka pa rin. Unaware Yun nga 'yun. yung ano, Oo, yun nga yung ano ko, nandoon ka kaya pa rin. kinokontrol ko nga ngayon. Oo, Nagkokontrol ako ngayon. Inaalis ko, kaya nga sabi ko sa inyo, nawawalan tuloy ako. Instead na why meron not? ka na unconsciously, instead na meron kang alam mo sa sarili mong little gift, parang Oo. gano'n, It's not a nawawalan ako gift. ngayon. It's not a gift, no? Eh, Kasi honestly, lahat tayo ay may kakayanan. Kasi yun yun. Yun yun. Yung ipinahatid instead na sa atin nahahasa mo yung kakayanan mo,
Hindi, Hindi mo kasi tuloy nahahasa dahil sinasabi, ano, kasi yan ang ipinamulat sa atin na tayo ay pagka ganun ay may gift. hindi, 'di ba dapat Hindi, kung hindi, may dapat kakayanan maging tayo, natural. dapat nade-develop natin yung kakayanan na yun. Oo, pero naturally. Hindi ibig sabihin yung gift na yun, ikaw ba ay may gift? Ako wala. Parang Hindi nga, ibig ganon. ko sabihin kung Oo. yung evolution mo, medyo konting Mm-mm. gano'n ka na, nandoon ka na sa ano, sa stage na yun. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ngayon sa mundo na 'to, hindi naman porket Oo. nag-aaral tayo Oo pare-pareho ng nga. Billy Myers, Oo. eh, 'di Oo. ba? Paano kung Mm. medyo, evoluted na ako sa bagay ng ganoon, na hindi ko rin Mm-mm. alam sa sarili ko, 'di ba? Basta wag natin sabihin gift. Sabihin nating natural. Natural, Tanggapin mo, let's say oo, natural. natural. Oo, Instead na oo. meron na Gawin ako mo siya na na-accumulate na natural. ganoon, nawawala pa Oo. ngayon dahil nagpara ako, Oo. nagsisimula pa lang sa Billy Myers na ngayon, ang Oo. nangyayari, nawawala tuloy yung parang pakiramdam ko na sa halip na nade-develop pa ng husto. Iyon, gano'n na lang sabihin ko. Hindi, sinasabi mo lang yan na hindi nade-develop. No, it cannot be. Hindi mo pwedeng ikubli yung totoong ikaw. Hindi pwede. Kaya iyon ang gisingin mo sa sarili mo, yung totoong ikaw. Yung nagsasalitang yan, yan ay magpapalito sa'yo. Your other self. Kailangan yun ng innermost ay mahalaga. Dahil iyon ang magkakaroon ng conflict eh. It's not true. Pwedeng, pwedeng, It's not, pwede sumingit. oo. Sige, Yan sige. po bang mga sinasabi natin ngayon ng mga palitan ng kuro tayo, tayo ba talaga ito? Yun lang. Oo, yun. Kung masa-search lang natin yung katotohanan, kung masa-search lang natin yung katotohanan, walang walang mali, walang tama. It's all balance, no? Kung sinasabi mo na ang sarili mo'y gano'n, na nababawasan ka, no, wag. Kasi kailangan dumaan tayo doon sa appreciation ng ating mga sarili. Kaya yan ay the worst in you, accept it. Kasi ikaw yon. Yung proseso ng pagkilala sa tunay na sarili, maaring sinasabi mo eh, it's not, oo, ikaw din yun, di ba? Dalawa tayo eh. Ang Pero ang kung ano kasi, mababalance 'pag natin yung hinayaan dalawang, mo, si oo, Helen, sabi mo hayaan mo. 'Pag hinayaan oo. ko, mapupunta ako doon sa Eh, sa nag-aaral kabilang ka naman, side. kapatid, 'di ba? Nag-aaral Mahahaya ka, so Mapupunta magbalanse na ka. naman ako do'n sa illusionative na sinasabi mo. Kaya nga 'di ba sinasabi ko sa'yo, kapag Balansehin mo, balansehin mo. Dahil kung meron kang gano'n, accept it na meron. Pero nag-aaral ka ng isang katotohanan. Kung hindi mo kaya, so para bang etong sinabi mo na ang katotohanan, wala tayong magiging parang sarili nating, evolution na ano, puro lang tayo sa eh, simula, yung parang gano'n. katotohanan na sinasabi, ay yung walang judgment, no? Walang judgment, walang analysis. Ngayon, kung mananatili ka dito sa kabila, dahil may natuklasan kang isa, ibalanse mo siya. Huwag mong iwanan kaagad-agad itong isa. Dahil yan ay pagde-deprive mo sa iyong sarili. Kasi ikaw din yun eh. Huwag mo i-deprive ang sarili mo. Ang gawin mo, ibalanse mo. Meron kang paniniwalang ganito, napapractice, nararamdaman mong ganito, ikaw ito. Pero meron pa tayong isang ako na yun ang tinitry natin. Simula nang mag-Billy Myers ako, eh, ayaw ko din kontrolin. Pero binibigyan ko ng weight itong isa, itong kabila. Pero mahal ko din yung isa ko. Mahal ko din yun. Ang importante is magbunga ng katwiran, yung pagiging rational natin. O kung pintasan mo itong kabila, okay lang. Pintasan mo itong kabila, okay lang. Okay lang yon, okay lang. Kasi nasa proseso tayo ng pagbabalanse na napakahirap. Mahirap yung balansehin eh.
Nakuha mo? Oh, well, Yeah, love yourself. Love yourself, yun ang tinuturo sa atin, 'di ba? Love yourself. Hindi ka makakaibig sa iyong kapwa nang hindi mo iibigin muna ang iyong sarili. So whatever imperfection you have sa ating mga sarili at hindi pa naman tayo perfect, ay mahalin pa rin natin, accept natin whatever. Huwag tayong ma-confuse. Although yung confusion ay lesson. Pag na-confuse tayo, lesson. So, turuan mo ang sarili mo. Why? Why ka naku-confuse? Kasi importante yung salitang malaya. I live in kalayaan. Yun. So, kung hindi pa rin natin maintindihan, in spite all, okay lang. Okay lang. Maaaring yung evolution ko ay sasabihin ko na nag-try na akong mahabang panahon na mag-balance. Wala pa ako sa Billy Myers, nagba-balance na ako. Kasi ako ay matapang, ako ay hindi napapaisa, ako ay matapang. In short, matapang ako sa mga anak, sa mga kapatid ko, lahat 'yan. 'Yun ang aking imperfection. 'Yun ang aking ano, pero nautay-utay ko 'yun, idinown ko 'yung sarili ko. Pero huwag kang aasa na hindi ako tatapang ulit, 'yun. Dahil ikaw 'yun, eh. Pero na-lesson ng na-lesson. Huwag lang bibigyan ng isang halimbawa na-trigger 'no, pero 'yung tapang na 'yun ang dali naman bumalikwas. Ang dali ko maka-recover, napakabilis ko maka-recover. In seconds ay nakaka-recover ako kahit gaano ka kumbaga yung sitwasyon na ikagalit-galit talaga, ang bilis. So yun ang beauty ng ng pag-aaral natin. Talagang natutulungan tayo ng meditation of balancing, neutralizing. Natutulungan talaga. Naging pangulo ako, gaano kalakas ang iyong pagtitimpi dahil may mga pasaway, na magpunta ka ng board lalong nakakainis lalo, 'di ba? So, kaakibat lagi natin ay yung tinitest tayo lagi, iti-test talaga tayo kung ano yung weakness natin, kung ano yung weakness. nakikita niyo po ba yung sa screen? Teka ha. Yan, oo. Yung 316, Opo, nandiyan yun na ba? po tayo? Oo. Sige po. So, encouraged by first successes in this regard, which automatically already appear in a relatively short time. This yung euphoric meditative method, yun yung sinasabi ko na yung nag-i-imagine, hallucination, gano'n. Because the human being becomes believing in her wrongdoing. Yun na nga yung pinaniwalaan natin na wrongdoing yon, where through after a certain period of time, she hopelessly lost in his wrongdoing without being able to find the way out. Yun, hindi tayo makawala doon sa irrational, yung walang katwiran na yun, hindi makawala. Hindi natin matagpuan dahil yung ating ginagawa ng mahabang panahon, pag-meditate ko rin na gano'n, of the rich confusion, so that regardless of all wrongness in his doing, so
kahit pa mali at ngayon nga natin ngayon natin na didiscover na mali yun, and acting she believes in the rightness of what wrongly controls him. So yun na ang kumbaga naging panatiko ka na doon sa maling yun. Unfortunately, 317, in this world and in the present time, there are only too many ways to the euphoria meditation, so that unfortunately, they can neither be enumerated nor surveyed. Yun. Parang hindi ipinakikilala sa atin na yung euphoria meditation ay hindi yun ang tama, no? Hindi, walang libro na nagsasabi ng ganun. Wala, ever. So, 318. They range from simple religion to sect right up to parapsychology and psychiatry and into business field, because these wrong methods are spread in all variable forms that place the human being under their spell and degrade them to pattern type, robot-like form, yon sunod-sunuran, which are driven to stagnation. Hindi natin alam, na-stagnate na tayo dahil yun na ang pinaniwalaan natin eh. Yun na. And are strange and is slowly but surely driven away from the reality of the true consciousness power. In which case, they then, due to the lost ability to discern between reality and hallucination. Yun. Nawawala tayo ng ability kung na makita natin alin ba yung realidad, alin ba yung hallucinate. Are constantly of the belief that their doing is of truth and of rightness, because due to the auto-suggestive use of the power, the interfactor, yung power na yun ang sinasabi mong gift. The interfactor have changed and transformed into a manic imagination. So yun na lang, yun. So ituloy pa natin. 319. The best known example of such reality strange euphoria meditation are the NASA method, hindi ko alam yon, Quickly method, Alpha method, Beta method, Mahes method, as well as many more which are even partly used in psychiatry. Okay, Tanong Ate natin ito Helen. kina Delbs at kina yung 319 na yon. Ate Helen, okay. Mm-mm. Hindi kaya itong pinapaliwanag ng 16, 17, 18 hanggang 19 is yung klase ng meditation na yung very common na ginagamit na ngayon na may rhythm, uupo ng ganitong position, blah blah blah. Kasi ang libro na to about meditation, di ba? So, ang inaano niya, ang ipinapaliwanag niya ay hindi yung tungkol doon sa mga pag-aaral natin sa espiritismo na klase ng meditation, kundi yun mismong para bang method na ginagawa ng mga style ng pagme-meditate na didiktahan ka, itong position mo, pikit niyo yung mga mata nyo, yung mga merong may system na klase ng mga meditation. Oh, yun nga. Oo. So, Yun nga. hindi Yun na nga. ito Pero yung katulad nung kasama ang sinasabi espiritismo. na Kasama ang hindi, espiritismo dito. hindi Yeah. kasi para bang ang ano dito, para bang ang ipinapaliwanag mo sa akin yung kanginang kasama yung nai-experience ko dito, dahil para bang ang kino-conclude mo is yung dahil galing tayo dito sa espiritismo, mali yung kung sakaling nararanasan ko yung ano. Ang nagiging question sa akin, eto ha, paano ko sasabihin na ang isang bagay na hindi pa nangyayari pero nasasabi ko na ang mangyayari? Kunwari ganon. Kunwari isa akong psychic thingy. Di ba may mga taong nagpapaano tayo na may psychic? Paano nila nasasabi yung isang bagay na hindi pa nangyayari pero nasasabi na nila?
So isa yun sa isa sa mga karakteristik nga ng pag-aaral ng meditation, dadaanan mo yun. Ibig Dadaanan mo sabihin yun. nun, Oo. merong mga tao na merong ganoon na ano nila, is that a Oo. fake meditation? Hindi kasi, ano kumbaga kasama sa iyong, sabihin, sa sistema, sabihin natin. Kaya mag-meditate ka kay hindi, yun na ikaw. Meron kang qualities yun. Quality, meron kang, anong tawag sa atin sa espiritista? May fakultad. May faculty ka na ganon. Okay. Whether you, So, whether you yung meditate or sinasabi not, mo, meron tao oo. talaga na may pakuldad na Yes, gano'n. may Okay? faculty. Di So, pero ba? hindi natin Oo. masasabi na they are in the wrong kind of meditation. Hindi naman nagme-meditate sila, di ba? At Yung totoo meditation, hindi Nandun sila sa contemplation. Yun ang sinasabi ko. Yung so, ibig mo contemplation, sabihin, yun okay, ang ibig mo mali. Yung sabihin, ah. yung mga nagme-meditate, kung nag-a-act sila ng meron silang naano, iyon ang wrong, ganon. Hindi natin masabing wrong. Paano kasi Kasi, kung meron silang sariling pakultad, di ba? hindi natin masabing wrong kasi yun ang katangian ng isang tao Paano hindi naman niya ginusto yun? Hindi niya And yun that is what ginusto. I am telling to you. Hindi ko Oo. ginusto mula pa sa pagkabata ko, hindi ko alam Oo. ba't ako nakakakita, hindi ko alam Nag-meditate ka bakit ba ako nung bata ano. mo? Nung bata ka, alam mo na bang mag-meditate? Hindi nga kaya nga sinasabi Kaya, ko nga sa'yo, hindi nga meditation, ako yan kinokontra yan nagme-meditate. ni JS Yung meditation na yan, kinokontra niya yan. Hindi Kaya ako hindi tayo nagme-meditate nung araw nagkasundo. na hindi ko alam ang Oo. pag-aaral ng espiritismo. Yun. So, ang sinasabi ni JS, walang koneksyon ang meditation. Walang koneksyon. Kasi ang pagkakilala natin sa meditation noon, hindi yun ang totoong meditation. Kasi ang totoong meditation ay wala. 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 At iyan ang Itong atin, it's part of Eh, your, oo. pwede po ba akong sumingit? Sige, sige. Kasi po natin is hindi natin pwedeng akuin ang katotohanan. Di po ba? Yeah, but Yes we or no? tried. Yeah, but we Yeah, tried because, yes or no? we tried. So, ibig sabihin, may kanya-kanya po tayong perspective ng katotohanan. Para apply mo yun sa way of meditation ng tao. At sabihin mong mali sila or wag mo na sabihin mali sila. Mas tama yung sa atin, mas totoo yung way of meditation natin. Means, pag-aako na Wag yun ang nating katotohanan. sabihing atin. Wag nating sabihing atin kasi ito ang pinag-aaralan Pero natin. Hindi naman natin yan pero kailangan angkinin. pero No. pero dapat na i-invalidate mo yung magpupush ka ng idea na na-invalidate ng kaunti yung pagbe-meditate ng ibang tao na kaiba sa tinuro ng creational teaching. Ibig sabihin, may portion ng pag-aako ng katotohanan doon. So, kailangan maging maingat tayo ano ba yung kung paano natin nilalasa yung mga pag-aaral dito. Kasi baka sa way ng pagtingin natin sa pag-aaral sa lahat ng mga aspeto, nahahaluan na pala tayo ng pansarili lang natin. Kaya mas may ano lang po to, side comment ko lang po ito. Salamat po. Ayun nga. I Hindi agree. naman talaga maiiwasan na meron tayong pansarili dahil evolution nga Kung meron tayong nararating na katotohanan at pinag-aralan na natin yan, ang lahat ay katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin mali. Mali yung kanyang katotohanan dahil yon ang kanyang katotohanan.
Stage by stage, lahat yan. Kaya nga sabi ko, it's okay. Lahat ay it's okay. Dahil iyon ay part ng evolution. Lahat tayo ay dadaan doon. So, ngayon, ako ay nagsasalita dahil base sa aking karanasan na ang aking katotohanan ay akin. Ang sinasabi ko ito, katotohanan ko. Hindi puwedeng sabihin kay Billy Mars, akin ito, itong sinasabi kong katotohanan. Kung meron kang katotohanan sa'yo, guided lang tayo ng ano, ng Billy Materials, Guided lang kung mararating natin yung katotohanang yun, na hindi naman natin masasabi hangga't hindi natin nasusumpungan, hangga't hindi natin nararanasan. Ako kaya ko sinasabi yan dahil naranasan ko, nakaka-align ako before pa ko natuklasan ang Billy Mars. Parang parang lumalandas na ako dun. Kaya pagka ako'y nagbabasa ay it's okay. Hindi ko puwedeng sabihing sarili ko lang kung hindi nagko-confirm ako sa book ng Billy Mars, ng Creational Teachings, nagko-confirm ako. Through my own experience, 'yon. So, lahat tayo may kanya-kanya tayong journey kung saan, pero ayun, hindi naman natin ipipilit kung whatever na naranasan mo, share mo sa iba, akin yun, akin. So, hindi tayo naman dito share lang. O through question and answer, kung hindi tumatama yung answer doon sa question niyo, it's okay din. It's okay. Dahil hindi Hindi naman kasi ang puwedeng ang ang oo, tingin ko, Ate Helen, the way ng mm, pinapaliwanag mo, ang nagiging parang mas more controversial sa oo. ano, sa Yun nakasulat ang sa totoo. libro, parang gano'n. Whatever is the truth, kailangan tapat ka sa iyong pagsasalita. Kung Oo, may yung kung maging interpretation mo sa oo, nakasulat sa libro ang medyo nagiging parang nagiging ano sa ako nagiging kontra sa naiisip ko na sa tuwing na lang meron tayong paliwanag about meditation, parang nagkakaroon ng ibang twist ang dating. By the way, nabasa ko dito yung NASA method. Ah, na sinasabi dito, the best known example of such reality is strange euphoria meditation are the NASA mm, method. Yung NASA oo, method, ang ibig sabihin pala niyan ay N for natural, A awareness, S stillness, M for mindfulness. So, pinapaliwanag niya na ang N ay accepting, observing your thought and emotion without judgment, parang katulad ng pinapaliwanag kanina. Ang mm, awareness niya ay aware ka sa internal state, including subtitle, sensation, and thought pattern. Stillness, parang ganun. Magaganda yung mm. meaning ng nasa niya. Pero parang sinasabi nga lang dito na ito yung mga iba-ibang klase ng mga meditation na nung araw parang kinokontra ngayon sa paliwanag natin dito. Na ito yung sabi mo Pero kanina. huwag tayo mako-confuse doon sa contemplation at meditation. Huwag tayo mako-confuse do'n. Huwag tayo mako-confuse. Baka akala natin meditation na, pero contemplation pa lang. 'Yun ang gusto kong linawin. Kahit nga hanggang ngayon, wala pa ako sa meditation, wala pa. Oo, nananahimik tayo, nagfo-focus, nag-o-observe, pero yung totoong meditation wala pa, wala pa.
Dahil yun ang totoong meditation, eh. Hindi pa natin nararating at maaaring sinasabi nga dito sa libro, puwedeng linggo, buwan, at maging taon ay hindi mo pa rin matututunan ang meditation. Yun ang sinasabi dito. Okay, tuloy na po natin sa 3:20. So, baka may tanong pa si Jaycon. Ang punto ko kay Jaycon, let's accept yung sarili natin. Although, atin yan, yung sarili natin, yung negative and positive. Kasi yung reality, 'wag natin ipunta na yung reality ay tayo ay bad, hindi tayo makatanggap ng katotohanan, or sino ba nag-aangkin ng katotohanan. Let's love ourselves. Love. So 3, 2, 1. The reason is that the attentiveness towards other 3:20 person pa lang rather po tayo, ate. 3:20. However, in order to get back to the threefold exercise rhythm of pure meditative form, it is to be explained that after mastering the method of introversion and extraversion in the realm relating to one's own body, an illogical sequence and building up, an introversion and extraversion of the external comes about. So namely with other persons, because very much more can be better recognized with another person or with an external thing that can with oneself. Ulitin ko. However, in order to get back to the threefold exercise rhythm of pure meditative form, it is to be explained that after mastering the method of introversion, so itong introversion and extraversion, dalawang opposite personality ng ating mga sarili. Kung sa palagay mo, ikaw ay introvert, mixan mo ng introversion. Kasi ang ako ay parang introvert, Kumbaga ako gusto ko ng tahimik, gusto ko yung ako, konti lang yung kaibigan ko. Mas gusto kong alone. Pero yung extraversion, aba, ako din naman ako din naman ay marami ding yung nakakaano sa group. Katulad sa pagiging espiritista, hindi ka naman puwedeng maging introvert do'n dahil ang kasalamuha mo ay mga kapatiran. Tatanggapin mo yung katwiran ng iba. So, yung mixture ng introversion and extraversion ay aangkinin ng ating sarili in the realm relating to one's own body and illogical sequence. So, doon ka matututo, doon sa pagiging introvert and extrovert at the same time. And building up an introversion and extraversion of the external comes about. So namely with other persons, because very much more can be better recognized with another person or with an external thing that can be with oneself. Yun. So sa pag-aaral natin, nakikita natin ang iba at doon din tayo natututo, hindi ba? Kaya nga itong grupo natin ay maganda, dahil kanya-kanya tayo ng sharing, kanya-kanya tayo ng outlook, ng mindset. Pero natatanggap natin. Ewan ko kayo. Kung ang sa akin lahat 'yan ay kahit hindi ka tanggap sa akin, para sa akin natatanggap ko din dahil binibigyan ko ng katwiran ang aking kapwa. Another person and with an extent that can be with oneself na magiging ikaw din 'yon. Kung ano yung katwiran ng iba, outlook ng iba, mindset ng iba, magiging ikaw din 'yun, magiging ikaw din. Dahil
Dahil yung law of connectedness na iisa naman tayo, 'di ba? Iisa. Kung ano yung ating kapwa, ay ikaw din yun. Yun. Kung ano yung kapwa mo, ikaw din. So, kung nakikita mo at hindi nauunawa ng kapwa, dumaan ka naman dun eh. Dumaan ka din doon sa hindi ka rin nakakaunawa. So, kung dumating ka doon sa nakakaunawa ka na at natatanggap mo whatever na nasi-share ng bawat isa sa atin, ay you are becoming oneself that can be with oneself. Ayun. Baka may tanong pa. Or baka mag-share kayo. Share kayo and then ako yung magtatanong. 320. Wala po ate. Kailangan po natin matapos ng 6 o'clock. Ilang minutes pa? Ilang minutes na lang? 15 minutos pa po. 15 minutes. So 3-1, the reason is that the attentiveness towards other persons rather than oneself comes more naturally to the human being. Yan. So the reason is that attentiveness towards other person, limiin natin ang ating kapwa, rather than oneself, comes more naturally to the human being. Maglimian tayo. Nililimi ko yung sharing ninyo. Plus, limiin nyo din. So, two-way. Maglimian tayo. 3-2. Therefore, one must also pay attention that also with this extraversion, one does not disregard the self, and one constantly refers to oneself in a comparing and connecting form, because the way to the purity is built with the material of the inner and the outer. Ulitin natin. Therefore, one must also pay attention that also with this extraversion, yung iba, no? Yung labas natin. One does not disregard. Also with this introversion, one does not disregard the self. So at the same time, yung introversion, yung magmi-mix yung pagiging introvert and extrovert natin, and one constantly refers to oneself in a comparing and connecting form. One constantly refers, lalagyan ko ito ng circle at ng uulitin natin. I-discuss ulit natin. Pagka naandyan na sina Richie o si Delbert o kung sino man, pwede nating ipaulit. 3-3, thus the path can be walked successfully neither by means of exclusive contemplation, means of exclusive contemplation of one's own existence, nor the external other forms of existence, rather only in the form of both contemplation. Sige, ulitin. Thus, the path can be walked successfully neither by means of exclusive contemplation. Ayoko itong paliwanag. Sila na magpaliwanag nito. Pero ito yung pinapaliwanag ko kanina. Of one's own existence, nor the external other forms of existence, rather only in the form of both contemplation. 3-4, the third exercise phase, which follows immediately sequentially, which is a comparing contemplation of one's own and other life's processes, reveal the general validity and principle of the cognition gained and just work out, wherethrough the impersonality of those processes is insightfully strengthened. Malalim.
yung 3 to 4. The third exercise phase, which follows immediately, sequentially, kumbaga sunod-sunod, which is a comparing contemplation of one's own and other life's processes, reveals the general validity and principle of the cognition gained and just work out, where through the impersonality of those processes is insightfully strengthened. Yun. So kung magagawa natin yung tatlong exercises na yon na pinaliwanag doon sa una, na nadi-differentiate natin yung contemplation ng ating sarili at sa labas ng ating sarili, other life processes, reveals the general validity. Doon lamang natin sasabihin, reveals the general validity and principle of cognition. Yun, doon lamang natin mapapatunayan talaga. At yung cognition, yung tunay na pagkakilala, ay magigain ng ating sarili, just work out, where through the impersonality of those processes is insightfully strengthened. Yan. Impersonality of those. Ibig sabihin ay hindi sa atin lamang, kundi sa kalahatan is insightfully strengthened. 3 to 5. Furthermore, however, this three-phase exercise reveals the present relationship and dependencies between that which is one's own and that which is other. Thus, therefore, between the inner introvert, that which is internal, and the outer extrovert, that which is external, which are just as necessary, yon, kailangan, and required as a result of the analysis and also as a complete cognition and the process of the processes concerned. Yon. So yung sabihin natin na hindi negative and positive, kung hindi, kung ano ka, kung extrovert ka, kung introvert ka, na-experience mo rin na maging extrovert, no? Para natin mabalanse yung ating mga sarili. Kung ikaw ay gusto mo yung nag-iisa, ang comfort zone mo ay nag-iisa, danasin mo rin, maka-experience ka din na nasa karamihan ka. At doon mo matitimbang, doon mo mapapag-limit kung nasaan ka. At mapapatunayan mo na yung pagiging introvert and extrovert ay kailangan natin. Kailangan ng ating sarili para yung complete cognition ay ating marating, no? Ayan. 3 to 6, with a purely introverted meditation, the pure observation is exclusively directed towards the inner, no? So, maipapaliwanag pa ito ng husto ni Richie, yung introverted meditation. Ibig sabihin yung sa ating sarili to Introvert yung tayo Yung extrovert, yung all out na tao. Ito yung sarili lang natin. In the inner of the body, and to the material consciousness form or subconsciousness form, respectively, because only these are open to the here required measure of the direct experience. So hanggang doon na lang muna tayo. At nang marami itong kahit ulitin pa natin yung aking binilugan dito, 316, 319,
322, 323, 326 ay ipapaulit natin na kasama yung ating mga kasamang mas magandang magpaliwanag kaysa akin, pero ako talaga naiintindihan ko ito. Meron Naiintindihan ditong ko siya. Oo. meron ditong meaning ng contemplations in Mm. difference to meditation. Contemplation is a train of thought about something. Meditation is training of mind to rest in a particular focus that leads to the connection to the source. While meditation, your task is to let go of your thought. Contemplation Mapalaya. Yeah. sa meditation. Sa contemplation is the task to linger on them and reflect in other to understand them more deeply. Para bang sinasabi dito pa, meditation is a human mode of prayer, whereas a contemplation is divinely infused prayer. So, parang mas differ ang contemplation kaysa sa meditation. Parang sinasabi dito. Parang ano lang paliwanag dito. Mas deeply ang contemplation kaysa sa meditation. I don't know. This is an English. Ang contemplation is more of introvert meditation. Yung meditation per se ay extrovert meditation. Paglabas lang. Tapos, contemplation is divinely infused prayer. Okay. Kasi Yun lang nga, yung kaya sinabing divinely, kasi doon ka nagpupuspos pinupuspos mo yung salitang puspos sa sentro, pinupuspos mo ang iyong sarili. Pinupuspos. 'Di ba? Bago dumating doon sa stage na meditation, kailangan mo talagang mag-contemplate. It is a must na mag-contemplate ka kasi doon napupuspos ang iyong sarili. Katulad din ng mga prayer na umiiyak ka, yung tumutulo yung luha mo, sa paghiling mo sa isang bagay na gusto mong mangyari. So, pag-meditate, parang nawala ka na sa sarili mo. Wala na yun. Pero kung nandun ka pa hanggang ngayon sa contemplation, it's okay. Kasi yun ang might of thoughts Yun ang ating might of the thoughts kung tawagin, yung prayer. Andun ka sa stage ng might of the thoughts. Dito sa kabila, sa meditation, nagkakaroon ng bunga. Kung nawawala na, kung nothingness na, nagkakaroon ng bunga. Na yung bungang yon ay hindi ibig sabihin ay yung ginusto mo dito sa kabila. Hindi. Mas joyful dito sa kabila. Mas knowledgeable doon sa kabila. At yun nga cognition na sinasabi, yung tamang pag-unawa natin sa mga bagay-bagay nandito sa kabila, dito sa meditation. Yung cognition. Yan. So, yun. Huwag natin ipagkakamali yung Okay, yun lang po yung yung aking contemplation. tag dito yung aking last word. Yung pong recording na to ay kasi account to ni Renz. Anak mo? So, kay Renz po natin makukuha yung recording nito. Sige. Sige. Oo. Okay. So, 2 minutes more. Ano ang natutunan ng bawat isa sa atin? Andiyan pa ba si Jaycon? Andiyan pa po. Well, sa akin, yung honest feeling ko lang na na-share ko sa iyo na nandito ako sa stage ng nag-i-start na ako na iloosen ko yung sarili ko. Tulad nga na sabi ko sa inyo, nalalayo na nga ako doon sa wala na ako kumbaga kinokontrol ko yung vision and everything just to give way sa dapat kong matutunan dito sa proper way ng meditations. Good. So, Good. nagpaliwanag ako sa iyo
inamin ko sa'yo na out of my consciousness, dumarating sa akin nung araw yun mula pa ng pagkabata ko. And then ngayon is dahil nga sa pag-aaral ng Billy Myers, kinokontrol ko siya. As in, kung Oo, oo. Sabi ko dahil dun sa nakaraang pag-aaral, ang ganyang faculty ay nanggaling pa sa past reincarnation natin, past life. probably, I do Ngayon, believe na isang part ng evoluted ng spirit ko siguro, yung kung ano man yun, ng oo, part ng oo. na nare-retrieve Kasi ko. sabi mo bata ka pa, ibig Kasi hindi sabihin, ko alam pa yung dinala mo na mag-meditate yan. out Oo, noon pa. So, dinala mo na yan. nangyayari yung dapat mangyari ng nasasabi ko ng hindi ko hindi ko alam talaga yung sitwasyon. Let's say ganito ganyan, tapos may nawala na exactly description ng mga inaano ko. Ewan ko. And then ngayon, the more ako na nag-aaral ako ng Billy Meyer, the more naman nawawala yung ano ko. Which is ako ang nawawalan sa sarili ko, naiisip ko Hindi, tayo, sabi mo lang parata ako yun. nawawalan. No, no. Sabi mo lang yung nawawalan. Sabi mo lang yun. Dahil doon ka bumilib doon sa kabila na yun eh. Doon ka Kinokontrol ko kasi bumilib. sarili Oo. ko. Honestly, Oo. kinokontrol ko. Pero yung pagkokontrol, kahit si Renz, hindi i-advise sa'yo na kontrolin mo. No. We are in the process ng pagpapalaya ng ating sarili na walang kasamang kontrol, walang kasamang puwersa, walang let it go, let it flow, let it flow, at doon tayo matututo na ang pagkatuto natin ay hindi galing sa akin, hindi galing kay Renz, kundi sa sarili mo galing. Yan. Yan, true experience, living experience. Okay po. Okay. Jaycon. Ako'y Hindi ko na po nagpapasalamat. Oo. Papasalamat na tayo yung tatlo lang. kasi ko yung siguro realization ko lang na maikli lang. Yung totoong tayo, briefly moment lang yung lumalabas. Yung Hala, no? pagkakaintindi ko. Yung sumusulpot lang yan, pasulpot-sulpot lang yung tunay na tayo. Doon sa mga Yeah. brief moment ng kapag nagugulumihanan tayo o nagagalit tayo, tapos bigla-biglang may umisip sa'yo na magpayapa ka at nagunos dili ka at nagkaroon ka ng sudden stop. Inanalyze mo yung sarili mo at nagkaroon ka ng decision na mas maganda imbes na mag-react ka negative. Yung brief moment na yun, doon lumalabas yung tunay na ikaw. Yan. Tama So, yung sinabi mo. yung moment na Tama. yun yung ikaw talaga. Yung mga yung voices, yung inner voices sa sarili mo na magpayapa ka, kalamayan mo yung loob mo kahit anong mangyari, kahit fucked up pa yung nangyari sa paligid mo. You need to maintain. Tapos sinundan mo yung inner voice sa sarili mong yun. Ibig sabihin, yun yung ikaw. In that moment. At yun lamang po, maraming salamat. So, ang sa akin naman, trust the meditation kahit wala pa tayo doon. Sa akin. Para sa akin. Trust na yung meditation na yun ang tinuturo sa Billy Myers, that's the right meditation. Yun lang. Trust it. Kahit hindi mo pa, Kasi hindi ka sigurado. Yung pong sentimento ko kanina, yung sinabi kong brief moment na ikaw yun. Kasi kinonect ko lang yun sa ano lang Christian teaching na lahat ng mga kabutihan is yun yung dinadala lang natin. So, yun yung nakakubli sa atin ngayon, yung mga naipon natin. Okay po, hindi na ako magtatagal dahil I have to leave po. Pasensya na Sige. po. Maraming Sige salamat. po. Thank you. Salamat po. Thank you. Napakamakabuluhan ng ating pag-aaral Ingat po. kahit ganon. Kahit aapat lang tayo. Oo. Salamat po Naging sa inyo. makabuluhan ito sa akin.
At Thank you, Ate Helen. sana. Oo, okay. Thank you. Thank you very Ingat much. po kayo. Salome, ingat. Ingat Salome. kayo.